Iminungkahi sa Kamara na ipagbawa na muna ang lahat ng mga field trip at yan ay kasunod ng pakakamatay ng 7 estudyante ng Bulacan State University. Gusto ng mga kongresista na papanagutin ang pamunuan ng BSU dahil sa mga anilay pagkukulang ng mga opisyal kaugnay sa field trip. Field trip na nauwi sa trahedya. Nakatutok sila'y Alvis. Nagisa ang Pangulo ng Bulacan State University sa pagharap nito sa pagdinig ng House Committee on Higher and Technical Education kaugnay sa field trip na nauwi sa trahedya kamakailan. Tanong ng mga kongresista, chinek ba muna ng BSU kung ligtas ang field trip bago inaprubahan? Di raw ba nila alam na delikadong puntahan ng lugar lalo pag panahon ng tag-ulan? This is a very remote mountainous area known for adventurers and trekkers. Do you have that idea po? Well, I'm sorry, hindi ko pa masyadong alam yun eh. Meron ba hong mga certified rescuers, first aid responders, Red Cross personnel in the tour or within the vicinity to respond to in any event of an accident? During the briefing and orientation, there was mention that Kuya Mons Bulacan Rescue will be there with us. But during the actual trip, no rescue team was there. Lumabas din na ipinaubaya ng eskwelahan sa isang travel and tourist agency ang pagkuha ng mga guide at ang pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. 3 lang din ang gurong kasama ng mga estudyante. It seems to me that BSU is washing its hands just because the fact that they have contracted out the field trip to a private entity. Sa initial findings ng Commission on Higher Education, hindi pinagbigay alam sa kanila na eskwelahan ang tungkol sa field trip. Paglabag daw ito sa kanilang memorandum order tungkol sa mga field trip. Dapat 1 buwan bago magsimula ang school year, magsumite na ang mga eskwelahan ng mga plano nilang aktibidad para masuri ng CHED kung kailangan ba ang mga ito. The overall finding is that there have been a number of violations. Conducting trips for students, is the sole responsibility of the institution. Aminado naman ang pamunuan ng BSU na may mga pagkukulang sila. Well, I may say yes. Kahit kaunti meron, baka hindi lang kaunti. But then, what is important for us is we are learning from this experience. Napagalamang di sapat ang briefing na ibinigay sa mga estudyante ng student organization na nagpasimula ng field trip. Kaya di rin daw alam ng mga estudyante ang dapat nilang asahan sa lugar. Di pa man tapos ang investigasyon ng Kamara tungkol sa nangyaring trahedya, kumbinsido na ang ilang mambabatas na may pananagutan ang pamunuan ng Bulacan State University. Dapat daw gumawa na ng hakbang ang mga kinauukulan sa gobyerno at mga eskwelahan para maiwasan ang mga aksidente sa mga field trip. Meron dapat managot eh. Kasi meron talagang negligence base sa mga sagot na binigay nila sa atin. Mungkahi ng chairman ng komite na si Pasig Representative Roman Romulo, suspindihin muna ang mga field trip sa lahat ng antas ng paaralan, repasuhin ang mga patakaran at tiyaking sapat ang mga ito para protektahan ng mga estudyante. Pinag-aaralan na raw ng CHED ang suspensyon sa mga field trip at paghigpit pa ng kanilang mga patakaran kaugnay nito. Samantala, bibigyan ng komendasyon ng House Committee on Higher and Technical Education ang 2 sa mga estudyanteng nasawi, sina Sean Rodney Alejo at Mikel Alcantara para sa kanilang kabayanihan. Nasawi raw ang mga ito habang sinusubukang sagipin ang kanilang mga kaeskwela. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras.